So ito na isa nating challenger mga paps. Ikaw lang? Si Toto, susunduin daw si Donna ng alas 2 eh. So di sila ubra. Ikaw lang, ating. Sige. Oh. Kumakadyot wala kang time. Enjoyin mo lang yung ginagawa mo kasi kahit sabihin mong malaki ang kinikita mo dyan sa pagdadrive, kung di ka masaya, eh baliwala lahat. Tama mga paps? Good morning mga paps! Another day, another biyahe series na naman. Pero hindi tayo babiyahe ngayon mga paps dahil meron tayo isang kaibigan na gustong matuto mag-drive. Dahil gusto niya na rin pasukin yung ganitong trabaho, negosyo mga paps. So bali ano ko to? High school batchmate ko to mga paps. Classmate ko to nung 4th year high school kami. At the same time, syempre kumpare na rin natin to na hanggang ngayon nakakasama natin to. Baga kapatid na ngayon turingan namin ito mga to. So mamaya mapakilala ko yun sa inyo mga paps. So yun, time check mga paps, usually 12:39. Actually mga paps, matagal na ako kinukulit na ito mga to na na turuan silang mag-drive kasi nga gusto na nilang bumiyahe rin. Kasi binabalitaan ko sila na okay naman talaga yung kita dito basta meron lang sipag tsaka diskarte. Okay, so sige, papakilala ko sa inyo yan mamaya mga paps. Let's go! So ito na isa nating challenger mga paps. Ikaw lang? Si Toto, susunduin daw si Donna ng alas 2 eh. So di sila ubra. Ikaw lang. O, tingnan muna sa camera tayo. O, tingnan muna. Ayan si Patoy mga paps. Mga paps. So mag-isa lang pala siyang tuturuan natin. So yun mga paps, bali isa lang pala yung challenger natin ngayong araw. So ito yung si Patoy. So Toy, may tanong lang ako. Bakit naisipan mong matuto mag-drive? Hindi ko alam sasagot ko eh. Nakalimutan ko rin sinabi mo sa akin eh. Gusto mo matuto mag-drive kasi? Try ko in-drive gano'n. Ayun, yun yung mga paps. Bale gusto niya rin kasi pasukan yung ganitong business or trabaho. Ang problema, hindi pa siya marunong mag-drive. Marunong naman kaso siyempre iba pa rin yung Ayun, o nga pala nabanggit niya kasi sa akin na marunong siya mag-drive pero matagal lang panahon, no? Tama. Taon na yata. Tapos manual pa ata yung niya, yung drive niya before. Truck na sira. Ngayon ang advice ko sa kanila, hindi lang sa kanya, pati sa mga kaibigan naming iba na wag mangangamuhan yung magba-boundary. Sabi ko kumuha lang sila sa sasakyan nila kasi yung gamitin nila pang biyahe para business type talaga kasi ang dating kasi sa akin kapag nagba-boundary, trabahante ka, di ba mga paps? Pero kapag sa'yo yung sasakyan, ibig sabihin business type yan, ibig sabihin negosyo mo yan, di ba? Ganun naman yan pag negosyo mo, di ba? Gumagalaw ka pa rin pero sa'yo yun, hindi ka nagtatrabaho para sa ibang tao. Tapos ang gusto ko rin mangyari sa kanila, tutukan nila to kasi na-experience ko na to way back 2020. Tama, 2020 to, di ba? Nung pandemic. Nung pandemic days, sabi ko, nilaksan ko lang loob ko kumuha sa sakyan. Pero hindi ako nagsisi kasi good decision siya kasi sabi ko nga sa kanila noon, lahat ng utang ko noon kasi kakapanganak lang ng asawa ko noon, first baby namin. So biglaan sa mga gastos, siyempre from binata to may pamilya, mabibigla ka talaga. So parang di ko siya na-experience kasi nga nag-grab ako that time. Kumbaga yung kita ko, lahat yon sa amin. Tapos yung mga utang ko sa mga kapatid ko at sa ibang tao, nabayaran ko lahat. As in, naging zero debt kami nung time na yon. Kaya nire-recommend ako sa kanila na pasukin yung ganitong business. Basta di ba lagi ko rin sinasabi sa inyo mga paps, samahan lang rin lagi ng Toy? Sipag at saka at diskarte. Yun, tama, di ba? O, di ba? Maski siya alam niya kung ano yung sinasabi ko rin sa inyo. So, kinakabahan ka ba ngayon, Toy? Hindi naman. Kinakabahan siguro ako dahil hindi sa akin to eh. Siguro kung sa akin na marurot na. Tama. Mahirap nga naman yung mga paps, no? Yung magpapaturo ko mag-drive tapos hindi sa yung sasakyan. Para nakakaba. Kasi ako naalala ko natuto ako mag-drive dun sa sasakyan ng pinsan ko. Pero ang alam ko pa lang yung mga paps atras abante. Yun pa lang yung natutunan ko noon. Tapos parang ilang linggo kumuha ko sa sasakyan na hindi ko pa na-try mag-drive kahit umikot. Nilaksan ko lang loob ko.
So, ganun din tuturo natin kay Patoy ngayon. Atras abante lang muna, tas bahala na siya. Kasi mga paps, balikan na lang namin kayo. Bali, ang plano namin ngayon, saan tayo, Toy? UP. Sa may UP, malapit kasi kami sa UP Diliman. Alam niyo naman yung sa UP, madalas ginagamit yan para para dyan pag-practicean yung mga gustong matuto mag-drive. Tapos, pag okay na ron, biglang magsisircle para malaman naman yung tansyahan sa pag-exit. Kasi mahirap mag-exit dyan sa circle, di ba? Maraming exitan dyan. So, sige mga paps, at ipagdasal nyo kami na walang mangyaring masama sa aming araw. Wala yan. So yun mga paps, bali dito ko napiling turuan siya. Yan, wala masyadong sasakyan dito. Ayan, para unti lang yung mababangga namin ni Peder. Ato, excited ka na? Excited na. Okay, sige. Let's see. So try natin to paint to. Tingnan natin kung malalaman niya. Okay. Magsubok number 1 yan mga paps. Okay, Toy, sa pagdadrive, ano dapat unang gagawin? Seatbelt? Oh, seatbelt. Okay. Gago dyan. Kago na ano lang. Naman kinakabahan ka ata eh. Nakakabahan. Okay. Tapos hindi to check mo kung gumagana. Pag wala nito, siyempre ina-adjust to kung saan ka komportable. Anong sunod pagkatapos niyan? Side mirror. Side mirror. Okay, side mirror. Sa kabila hindi eh. Saan? Sa kabila. Galing ah. Pasado ka na agad sa pagsubok ko. Okay. Check na lang. Ayan. Kasi mga paps, ganito pala. Si Patoy, matagal na rin siyang motorista. Ako kasi, ang pananaw ko sa pagdadrive, pag marunong ka ng magmotor, dapat marunong ka na rin magsasakyan. Kasi ang i-adjust mo na lang dyan, yung clearance ng sasakyan mo. At ang pinaka-importante sa lahat, yung road signages. Kasi minsan yan yung nakapagpataranta sa mga driver na baguhan. Hindi nila alam yung mga road signs. Kung ano yung kalsada, yung mga linya-linya, yung mga ganyan, yung mga broken line, yung mga solid line, double yellow line. So minsan dyan sila na ko-confuse kung paano mag-drive, na dagdag isipin nila. Instead na makapag-drive na lang sila kagad ng atras abante na lang, iniisip pa nila kung ano yung dapat nilang gawin based dun sa mga road sign na nakikita nila. So napaka-importante talaga niyan. So ang una kong tuturo sa kanya, siyempre kapag motorista ka, alam niyo yung silinyador, napaka-importante niyan. Unlike kasi sa motor, kapag once na hindi mo siya pinipi, anong tawag? Tinatapakan. Hindi, ginaganon sa motor. Binibiret. Pag di mo siya binibiret, di siya gagalaw. Ang sasakyan naman po, lalo kapag matic siya, o kaya manual, pag prenemera mo yan, o kaya drive mo sa automatic, kasi ito automatic po yung gear natin mga paps. Pag ito in-automatic mo yan, kusa na pong aandar yan. So napaka-importante nung gagamayin muna ng paa niya. So may pagbabago sa pagdadrive niya, kasi kamay ang gamit niya sa pagmumotor, dito paa. So napaka-importante na madama niya yung makina mga paps. Okay, sige, damayin mo yung makina. Apakan mo, tingnan natin kung mabigat paa mo. Oh, di ba? Ang bigat ng paa mo. Bulusok agad tayo niyan. Nakapaka mo ba? Yan, ganun. Pwede na rin yun, pero mas gaanan mo pa hanggat maaari. Okay, ngayon, pag once na binaba ko to, itong ating tawag dito? Handbrake na to. Hindi pa naman tayo antar kasi naka-letter pa tayo, naka-park pa tayo. Okay, so once na nilagay mo yun dito sa D, dyan na tayo antar. Okay, so turo ko lang sa'yo. Apa ka lang muna sa brake, Toy. Hindi ko muna ito ibababa ha. Tuturo ko lang muna sa itong mga gear. So part hindi ka under dyan. Naka-brake ka? Naka-brake. Ito yung reverse. Kusa yan, may lalabas dito na yung parang back cam natin. So ibaba mo lang to. Yan, gigitna yan. Neutral yan. Ngayon, pag diletter din na natin to, dyan na papasok yung drive. Yan, nakita mo gumalaw tayo onte. Okay, so neutral lang natin. Tapos brake ka lang. Okay, pag naka-neutral ka to, advice ko, lagi kang magbe-brake. Okay? So, ready ka na? So, sige mga paps, try na namin i-drive ha. Tingnan natin kung ano. Atras abante lang muna kami ni Patoy. Para lang malaman namin yung bigat ng paa niya kung all goods ba o hindi. Sige, ibababa ko na ha. Sige. Up, brake ka pa rin. Tapos, ibaba mo to para mag letter D. Naka-brake ka lang to ya. Hindi, ganun lang yan. Okay.
Pali ang gawin mo, ganun din para sa motor, di ba naka-brake ka ng ganyan, dahan-dahanin mo lang. Okay, dahan-dahanin mo lang rin ilus yung paa mo. Tingnan natin kung aandar tayo. Go! Yan, dahan-dahan. Sige. Sige. Yan. Sige. Oh. Kumakadyot malakas. Ang ano kasi sa Innova, malakas tong ano malakas to umarangkada. Yan, ganyan lang. Okay, mga paps. Tingnan nyo, unti-unti kaming gumagalaw. So kahit ganyan lang muna kami, brake. Yung pagdiin mo toy, dahan-dahan lang rin, wag yung pabigla-bigla. Sige, banti mo. Sige, wag mo na muna galawin yan. Tawakan mo lang syempre, di ba? Brake dahan-dahan, okay, brake ulit, tapos i-reverse mo. Yan, dahan-dahan lang ulit. Ganun lang ulit. Medyo nakababa kasi tayong gano'n kaya medyo luwagan mo yung brake. Yan, okay, sige, wala tayong mabubunggo dyan, Okay, sige lang. Magagamay mo din yan. Yan, sige pa. Oops. Tangina, sabi sa'yo, huwag mo bibiglayin yung brake mo sige, abante ulit. Baba lang. Baba pa, naka-neutral ka pa lang. Yan. Okay. Yan. So, onting practice pa to. Pero hanggang mamaya kaya niya to. Nainiwala ako dyan. Kasi motorista na rin to Sige, hanggang doon. Ididikit po medyo sa uso naman. Sige. Huwag medyo uso. Baka umabot ka sa uso Malakas ako mag-brake. Ayun daw, hanggang dyan daw. Hanggang sa uso. Sabi ko wag. Dahan-dahan na brake. Yan! Galing! Okay, preno. Preno tuloy. Reverse. Okay. Magaling din talaga to. Kaya yung sinasabi ko sa inyo mga paps, na kapag motorista ka, or yung nagdadrive ka ng motor ng matagal na panahon, madadali ang ano lang sa ganito. So siguro mamaya maguguluhan na lang to si Patoy sa clearance. Okay? So balikan ko na lang kayo ulit mamaya mga paps. Tingnan mo, yabang na ni Patoy Ay, umaandar na kami mga paps, no? So, ang goal lang namin muna ngayon is atras abante. So, medyo nakukuha niya na yung ano natin, yung tamang apak niya sa silinyador. Actually, hindi pa nga siya masyado maapak kasi malakas yung hatak ng Innova. Preno dahan-dahan. Yun. So, medyo nakukuha niya na mga paps yung tamang pagpreno kasi kanina pa nagpo-preno, gumaganong kami. So, ngayon, smooth na yung pagpreno niya. So, hanggang mamaya siguro mga ilang beses patras abante lang muna kami. Then, after nun, proceed na kami yung talagang actual na magdadrive na siya. So, balikan namin kayo dyan mamaya mga paps. Mga paps, bali sawa na daw siya mag-atras abante. So, try naman natin mga paps yung umaandar siya na talagang actual na yung may kasamang liko na rin. So, check natin kung kakayanin niya to. For sure, kaya niya rin to mga paps. Bali to, ang importante muna pala bago tayo magsimula dyan. Ang plano kasi namin mga paps ganito, diretso dyan, tapos may sasakyan kasi dito. So magle-left turn muna siya dito, kumbaga mag-overtake siya, tapos babalik siya sa linya niya. So check natin kung kakayanin niya yun. So importante pala to muna yung signal light. Alam mo na ba mag-signal light? Sige, simple lang yung signal light. Pag kaliwa, baba. Yan. Pag kakanang kataas. Yan, okay? So sige, try natin. Sure ka na? Sure na. Okay, so tanda mo lang yung clearance natin Okay, handbrake. Dinan mo, tapos pangat muna bago may baba. Yan, okay. Lagi nakapreno, wag ka muna magsilinyador Okay. So pag malapit na tayo dun sa sasakyan, anong gagawin? Signal light. Okay, pakaliwa. Okay. So sige, proceed tayo. Yan, mga paps, check natin yung kakayanan nitong taong to. So hawak lang ako dito for emergency purposes lang. Huwag kakakabahan Hindi ako kinakabahan. Tumigil pa ako Sige tayo, game. Check muna side mirror kung mayroon tayong kasabay. Kung wala, proceed. Okay, go. Dahan-dahan lang ulit. Parang nag-atras abante ka, pero may kasamang liko na. Sige, doon ka pa naman liliko pero kung wala naman ng sasakyan, pwede ka nang lumiko rin. Okay, signal light. Pwede ka na kumaliwa. Okay, kaliwa to Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang. Preno onte. Okay, preno onte. Ganyan lang tayo. Okay, sa linya, tingin sa linya, side mirror, kaliwat kanan. Pasok? Pasok. Signal light kanan. Kanan onte. Ang galing diba, mga paps, babalik na kami sa linya namin. Okay. Ayos, lupit Ang lupit Side mirror, check kung sasadsad na sa
Sidewalk. Okay, so sige, pwede mo nang i-diretso. Ano, tuloy-tuloy na to. Sige, saan tayo? Sige, diretso mo. Okay, pag ganyang crossing, stop. Dandahan. Pag crossing, stop. Check mo yung kaliwat kanan mo kung sinong mauuna. Kung wala, sige, kanan ka na. Tapos tingin sa side mirror sa kanan. Kanan na toy. Kanan toy. Sige, kanan. Ito mo, kinain mo na yung linya. Nasaan ka na? May mabubungguan na yan. Balik ka rito sa linya. Balik. Kaliwa. Sige, kaliwa. Akala ko konting liko lang kasi. Maliligo na? Hindi. Maraming ikot yan. Hanggang 2 ikot yan. Dahan-dahan. Tingin side mirror kung pwede ka kumaliwa. Pwede? Dahan-dahan lang dito. Tingnan mo kung papasok ka. Pasok? Okay. So yun mga paps, medyo ano pa, kailangan pa talaga ng practice nito. Okay naman siya sa ano, okay naman siya sa pag-abante. Kaso siyempre normal naman sa mga baguhan yung sa pagligo kasi medyo mahirap nga naman lumigo. Nakakain niya pa yung linya na isa eh. Okay, so all goods naman na kami. So natatansya naman niya na may mga sasakyan na ganyan, kaya niya nang iwasan yan. Dahan-dahan tayo pag may sasakyan, ay ilang ako sa'yo eh. Para kang sasabit eh. Okay, so sige mga paps, update na lang namin kayo ulit. Medyo kinakabahan ako dito eh. So yun mga paps, since hirap pa si paring Patoy na rin sa pagligo-ligo, so ang lesson muna namin ngayon is yung sa square. Ibig sabihin yung puro ligo lang siya sa kanan. Nag-square routine muna kami ngayon. So parang ganito mga paps. Yan. So kakanan muna siya dito. Kanan na toy. Yan. So kakanan dito, then diretso lang ulit. Pagdating ulit sa kanto, kanan ulit. Then pagdating ulit sa kanto, kanan ulit. So ganun lang muna, paulit-ulit lang kahit mga 5 beses para matansya niya lang yung ano, yung tamang pagligo. Kasi as of now, kinakain niya pa yung kabilang linya toy. Napopreno ka na naman ng ano. Papasok. Kaya nga, napopreno ka na naman ng ano eh. Yung gumaganon ako. Na-high blood ako nito ni Patoy. So ito yung isa sa mga challenges kapag nagtuturo ka mag-drive eh. No, yung minsan alam mo bubunggo na. Kahit kapag, lalo kahit angkas ka lang sa motor eh. Di ba? Yung pag-angkas ka, alam mo bubunggo ka na. Kaya ako mga paps, may emergency ano ako rito, handbrake. Ako, hawak-hawak ko to lagi. Diskarte ko to pag nagtuturo ako mag-drive sa tropa. Talagang hinahawakan ko siya. Para if ever na hindi niya talaga matansya, tapos alanganin na. Alam nyo na, pull the trigger ng mga paps. O sige mga paps, antayin nyo na lang kami sa next lesson natin para dito kay Patoy. Let's go! So yun mga paps, bali na 500 ikot na kami ng square. 501. 501. So try naman namin ngayon yung medyo may actual na mga kasabay na para masubukan natin yung tibay ng dibdib nitong kumpare ko. Ano to, kaya na? Kaya na, wag lang sa Q-Mart. Lawang ano sa Q-Mart? Preno. Lawang daw preno doon mga paps. Alam niyo yung Q-Mart? Kasi plano ko may bibilin ako eh. Gusto ko siya na sana mag-drive. Kaso ayaw niya pa, ako daw muna. Kasi lawang daw preno. Okay, so yan, crossing ulit to eh. Kaliwa tayo dyan. Dandahan. Diba? Ang galing na lumigo nito oh. Diba? So yun lang mga paps, mukhang magiging all goods na rin tong ating pagturo. Tapos update na lang namin kayo ulit mamaya kung ano pang pwede mangyari sa biyahe namin. Ay, biyahe namin tuloy. So pagda-drive nito, tapos check na lang natin mamaya kung ano pang pwede nating may turo, ha? So yun lang mga paps, balikan na lang namin kayo ulit mamaya. Let's go! So yun mga paps, ayan makikita nyo nakikipagsabayan na to sa may mga sasakyan. So napakadali lang rin turuan kasi kaya nga nasabi ko sa inyo mga paps, kapag medyo matagal-tagal ka na nagmo-motor, madadalian ka na lang rin mag-drive. Okay, bali ang i-adjust mo na lang dyan yung clearance ng sasakyan mo kasi from motor to car ka yung lapad ba taka sa mga linya. Okay, so kung makikita nyo, nandito na kami sa may UP pa rin naman to, pero dito na sa may mismong daanan ng mga jeep. So kaya-kaya nya na red, buibilis na kasi linyador nito eh. Preno ka na to kapag ganyan to yung kalayo. Preno lang, antay mo na lang yan. Yan, wag na, mabanti na siya, wag mo na overtakean. Okay. So ganun lang naman, so check natin ulit mamaya pag nandun na tayo sa may ang plano ko magmaginhawa kami. Yan, medyo mas marami siguro yung sasakyan na nandoon. Okay, so update na lang namin ulit mamaya mga paps. Let's go! So yun mga paps, bali dito pa rin kami sa UP. So tuturo ko sa kanya yung pag-change ng lane. So ito medyo malawak kasi. So toy, kapag mag-change ng lane, signal light ka kaliwa. So pwede ka na mag-change kapag tumingin ka side mirror na walang sasakyan. So
So ayan mga paps, nag-change kami ng lane. Yan. Okay, so dahan-dahan lang. So magle-left turn tayo dyan, Toy. So sumagad ka sa kaliwa. Brake dahan-dahan kasi malapit na tayo sa stoplight. Yan. Yan, galing ah. Toy, galing mo na, Toy, di na kita ma-reach. Off, dahan-dahan. Book na. Yan. Di ba? So excited ka na ba maging TNVS driver or Lalamove driver? Yes, ready. So yun mga paps, time check 2:15. So all goods in the hoods na rin to, no? Kumakamot na nga habang nagda-drive, oh. Okay, so sa tingin ko naman medyo okay na rin, mga ilang araw lang to mga paps. Matigas na rin ulo nito. Hindi na rin magbibigay ito, yung mga ganyan, hindi na magbibigay yan. Uunahan niya na yan. Tatapusin lang rin namin to kasi medyo malapit na sa amin. Medyo dadaan lang kami ng Q-Mart kasi may bibili na ako. Pero mamaya magpapalit na kami. Kasi mahirap dun sa Q-Mart, maraming kawatan dun eh. Joke lang. Maraming mga kamote dun, kaya di na natin hayaan si Patoy na siya yung mag-drive sa atin papunta ron. Pero overall, mula UP Diliman hanggang dito sa amin, mga nasa 3 to 5 kilometers na rin yan mga paps. At yun yung na-drive niya. So all goods in the hoods na rin. So mamaya kausapin natin si Patoy kung ano yung nag-experience niya dito sa ating driving lesson. Dahan-dahan, Toy, brake onte. Yan. So balikan lang namin ulit mamaya mga paps after namin pumunta ng Q-Mart. Let's go! So yun mga paps, bali touchdown na kami ni Patoy. So it's already 2:57, nakapunta na rin kami ng Q-Mart. Actually wala kami nabili doon, kaya nag-save more na lang kami. Okay, so naging makabuluhan naman yung araw namin dalawa ngayon ni Patoy kasi natuto siyang mag-drive. Tama ba, Toy? Tama, paring po. Yes. So anong masasabi mo sa experience mo ngayon dahil marunong ka na mag-drive? So far maganda naman. Maayos. Nakakaba pa? Pagka lalo pag liliko tas marami ka ng kasabay. Kasi di kanina matansya yung liko ko eh. Halos nangangaipan linya eh. Tama, hindi nyo napansin ko kanina. Pero when it comes sa pag-handle ng power ng sasakyan o kaya nitong Innova, kaya niya nang gamayin. Kasi gaya ng sabi ko dati sa inyo, or sinabi ko sa kanya, sa kanilang mga kaibigan ko, na napakadali na lang matutong mag-drive ng sasakyan as long na matagal ka ng motorista ng motor. Kasi dama mo na yung makina eh. Kumbaga alam mo yung bilis. Pag apak mo pa lang alam mo na, kung kahit nakapikit ka alam mo yung bilis mo eh. Alam mo yun, yung napaparamdaman mo yung yung makina ng sasakyan mo. Kaso ang pinagkaibahan lang nito is paa ngayon yung paa yung ginagamit, hindi yung kamay. Okay. So ang naging problem na lang niya ngayon is yung pagliko, yung tamang pagliko. Kasi ang napansin ko, nakakain niya pa yung ibang linya, pero may times na sakto naman, so hindi pa ganun ka bihasa. Pero imagine, di ba mga paps, first day pa lang. Actually yung mga iba kong tinuruan before, yung mga kaibigan ko, ganun din naman. So first day nila, yun ang nagiging problem nila, yung pagliko. Pero when it comes sa pag-drive, kasi mga motorista na sila, okay na rin so far. Okay, tas hindi ko rin tayo na sa ito yung yung pag-park. So sa ibang araw na lang yun, no? Okay. Bag na lang muna pagpaparada. So kailan mo ba planong kumuha ng sasakyan? Sana nga bago matapos tong taon eh. Oo, kasi ang advice ko sa kanila before, wag silang, yung kanina rin na sinabi ko, wag silang mangangamuha ng boundary. Much better na sariling sasakyan para sa kanila lahat. Imagine, para kang nagba-boundary, pero at the end of the day, yung bina-boundary mong sasakyan, sa'yo mapupunta yun mga paps. Diba? Parang investment na rin siya. Kasi ang sasakyan, nagiging liability lang yan. Kapag ginagamit mo lang yan, personal service mo, it means hindi siya nag-generate ng income. Pero since, kapag kumuha ka ng sasakyan at nag-generate to ng income, magiging asset na to mga paps. Malinaw? Asset. Yes. So next week, Toy, practice pa tayo. Kasama na naman natin sino? Si paring Toto at si paring Balak. Oo, yung mga iba namin kumpara. Actually mga teammate ko sila nung high school sa volleyball, mga varsity kami. Wala lang sa katawan ko mga paps ha. Pero varsity tayo, varsity. Varsity. Okay, pero Toy, kinakabahan ka pa nung una? Oo, kasi nga hindi sa akin to. Pero yung kaba sa kalsada, wala naman. Kaba sa sasakyan dahil nga hindi sa akin to. Yun, tamang galing din, no? Sa kaba sa sasakyan, halos wala na. Pero yung kaba, mali parang baliktad ah. Yung kaba sa kalsada,
halos wala nang kaba si Patoy, pero yung kaba sa hindi niya pagmamayari itong sasakyan, andun daw yung kaba. Tama naman kasi ganun din naman ako nung una no, sa sasakyan nung pinsan ko. Parang nakakaba siya drive kasi nga hindi sa'yo yung sasakyan. Pero pag sa'yo yung sasakyan, ay puta balagbag ka na rin mag-drive yan to. Wag na lang, ubusan na lang ng bumper. At isa pa pala mga paps, ito ang advice ko kasi baka mamaya na-overcome nila yung kwento ko sa kanila when it comes sa income ng pagiging TNVS at lalamove driver. So to be honest, hindi pare-pares ang booking araw-araw. Tama yan mga paps, di ba? Pero kapag may sipag ka, may diskarte ka, lalo na yung diskarte, kaya mong ma-maintain yan 3,000 per day ang gross mo. Pero iba-ibang oras mo pwedeng makuha yan. Maaring sa araw na to 8 hours naka 3K ka na, sa araw na to 10 hours, sa araw na to 12, or pinaka worst is yung 15 hours naka 3K ka pa lang na gross, no? So gross na yun kasi hindi na, I mean gross, andun pa lahat. Ibig sabihin nun, ilalabas mo pa yung diesel mo, lalabas mo pa yung pang car maintenance mo, and then lalabas mo pa yung monthly ibang expenses mo dun sa sasakyan na yun. For example, 3,000, 1,000 tabi mo for car maintenance and pang boundary. So yung 2,000 diesel mo doon, let's say 700 or 800, meron kang 1,000 mahigit. At least malinis yun, 'di ba? Yung sinasabi ko sa ito ay na 1,000 na pang boundary and car maintenance, napaka-importante nun para pag dumating yung time na maghuhulog ka ng Vios mortgage mo, hindi ka na mahirapan maghalap ng pera. Sabihin may nakatabi ka na. The same time, kapag may nangyari sa sasakyan mo, nagpa-change oil ka, nagpalit ka ng gulong, o kaya may natripang kang billing accessories like cellphone holder or kung ano mang gusto mo sa sasakyan mo, hindi ka na maghahagilap ng pera kasi meron kang tinabi. Pero wag lang ubos-ubos ha, baka mamaya bili ka ng bili, wala ka ng panghulog ng sasakyan. para sa motor, no? Oo. So, yun lang naman, no? Maging ka lang, tapos at the same time, enjoyin mo lang yung ginagawa mo kasi kahit sabihin mong malaki ang kinikita mo dyan sa pagdadrive, kung di ka masaya, baliwala lahat. Tama mga paps. Yun lang mga paps, I think this is it, pansit na ang aming for today's video. Actually, hindi naman ako bumiyahe, no? Pero sana matuwa kayo sa ating video na to or may mapulot kayong aral dito. Okay, so yun lang naman. Ayaw na rin namin to patagalin dahil uuwi na rin to si Patoy. Medyo malayo pa siya dito, mga 3 bus, 3 tricycle pa, tsaka isang padjak pa sasakyan nito bago makauwi sa kanila. Patoy, magpaalam ka na. Yo, maraming salamat paring Makoy dito sa test drive. Nice. Pwede ka na magtayo ng driving school. Pwede na, bala ko na nga So sige, sa muli na lang natin ulit pagkikita mga paps. Beep beep sa inyo. Paalam.